Magandang gabi po sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta kayo dyan, mga kamunting tinig? Saan mang sulok ng mundo? Oras po natin, alas 8:25 na po ng gabi. Kung kayo po dyan ay hello po kay Teo Gabriel. Good evening. Magandang gabi kay Teo Gabriel. So mag-ano na kayo ha, kay kanina binisit tayo ng mga Duterte de Hard supporters, pero ngayon laban na. Okay? So huwag kalimutan mag-share, mag-like at saka mag-subscribe dyan habang hindi pa tayo nag-umpisa ng ating balitaktakan. Sige, hintayin ko ang inyong mga comment para magtuloy-tuloy na yung ating live streaming. Magtuloy-tuloy na yung ating balitaktakan. So wag kayong mahiya diyan na mag-comment para maano ko kayo no, mabasa ko ang inyong mga pangalan. And don't forget to like and share. Okay, mayroon na tayong dalawa na mga manonood. Kanina ang dami natin, no? Nakakatuwa naman. So apat po yung prepare natin na topic ngayon, pero mayroon po tayong preliminary, mayroon tayong introduction. So magbatian muna tayo. Then after that, mag-umpisa tayo ng ating balitaktakan na naudlot kanina dahil mayroon pong mga DDS na mga asungot na pumasok po sa live stream natin. So, imbis na iba yung pag-uusapan natin, iba na lang yung na-discuss natin. Nakatuon na lang din sa kay Sara Duterte yung pagdi-discuss natin dahil ginulo ang live streaming natin ng mga DDS. Pagkatapos, hindi man nila kaya. Paano nila tayo kakayanin? Kinikick out sila sa ating live stream. Kaya lang, marami namang matutunan ang mga DDS sa atin. Kaya, imbis na hindi na sila bumalik, binabalik-balikan pa rin ang ating channel. Dahil mayroon silang mga natutunan. Meron ba silang mga realization? Kahit papano bumubukas yung kanilang mga kaisipan kahit wala silang mga utak. Kahit papano dahan-dahan nilang nauunawaan kahit ang hirap nilang makaunawa. Ganon. So, naging sentro po ng talakayan natin si Sara Duterte. Na Diyos ko, may nag-confile po ng kanyang press conference na ang sagot ay hindi sinasagot yung mga tanong ng press. Pero kung ipagmamalaki ng mga DDS na magaling at productive, hindi sila nahiya na kabaliktaran yung mga pinagsasabi nila. May gana silang mag-alboruto sa gobyerno, pero yung kanilang sinusuportahan, pasaway sa gobyerno. Correct? So may mga balak pa yung mga kampo nila na mag-file pa ng impeachment laban kay PBBM, tapos ang kanilang ipa-file pa betrayal of public trust. Paano nagtraidor ang Pangulo sa bayan? Ang Pangulo nga ang nagsiwalat ng katiwalian. Na kung saan ay isiniwalat nga ni Digong, wala man siyang nagawa nung panahon na siya ay Pangulo ng ating bansa. Basta ang kanyang style sabihin na talamak ang korupsyon, pero ni isang task force na mag-imbestiga, wala. Kahit nga yung PACC na kung saan ay ginawa po yon o itinatag sa panahon ng Duterte administration, wala ding konkretong hakbang para panagutin ang mga korap na opisyal ng gobyerno sa ahensya na kanyang nabanggit. Tama man? Kaya pagtanungin mo ang mga Duterte Head supporters, what are the significant contribution of Sara Duterte as Vice President of the Philippine Republic? May isasagot kayo. Hindi nyo nga kayang ipagmalaki yung mga, what you call this, yung mga sinasabi ninyong achievement ni Sara Duterte bilang pangalawang Pangulo. Wala Ang trabaho lang ni Sara ayun, tagatanggap ng mga diplomat, tagatanggap ng mga bisita. Siguro, siyempre, courtesy call, pagrespeto sa opisina ng Vice President. Pero yung Vice Presidente, hindi makarapat-dapat na respetuhin. Dahil instead na makakatulong para magkaroon ng growth and development, para magiging
what they call this, great ang ating bansa, both international relations and at the same time economic, walang nangyayari, no? Kasi hindi siya marunong tumulong sa ating mahal na Pangulo. Bagkus, napapaligiran pa siya ng mga demonyo na walang ibang hangad kundi yung simulat sa poll ay ang pababain ang Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto. Kung if we are going to analyze and if we're going to think critically based on what is going on in Philippine politics, they are just simply a forces who motivate Filipino people to get mad, to get angry to the duly elected President of the Philippines because of their what they call political ambition. Yung mga sumusuporta kay Sara Duterte na nangangarap na mapatalsik nila ang Pangulo, ang problema, paano mapapatalsik ang Presidente? He is being supported by majority of the Filipino people. And at this point of time, ang tao, hindi na po naniniwala sa essence ng people power. Ang tao, ang people power, ano lang yun, kung baga dapat hindi abusuhin. Ang problema, halos buwan-buwan nagkakaroon sila ng people power. O, kahit na problema ni Rodrigo Roa Duterte sa dahig, mag-people power sila. Lahat isisisi nila sa presidente. Yun ang problema sa mga Duterte diehard supporters, no? Hindi ko dito nilalampaso ang mga ordinaryong mga DDS kasi tutuusin, wala silang kaalam-alam. Nagamit lang din sila nitong mga leader katulad nitong ni Chavez na kung saan naghihimutok. O, yun pala iniimbestigahan ng kanyang mga negosyo. Sangkot din pala sa korupsyon, no? Sinampahan din pala ng kaso sa ng plunder. So, alam mo, people will already very very observant. Kaya hindi papayag ang tao na basta-basta nyo lang sirain, basta-basta nyo lang pabagsakin ang presidente. Hindi nyo magagawa yan dahil unang-una, you don't have support from the Filipino people, from the majority. I cannot deny the fact that there are some, of course, supporters pa rin na mga mangingilan-ngilan. Kung hindi nga lang sila masipag sa social media, wala nga talagang magko-comment sa mga live stream natin, no? So, magtataka ka kung bakit kahit kahalating gabi, kahit madaling araw, magla-live stream ang mga pro-government influencers na hindi bayad, na sumusuporta sa presidente, may mga gising pa. At ang kanilang trabaho is magto-troll. Kaya nga troll kasi nga trolling. No? Trolling ba? Yung lagalag. May alam sila kaya lang pinanindigan na nila ang pagkatanga nila. Correct. Totoo po yan, Carlos, no? Kung hindi naman sila mga tanga, dapat marunong sila mag-discern. Ang problema, yung discernment, hindi nila naiintindihan. Basta supporter lang ako ni Tatay Digong. Oo, basta mahal na mahal lang namin si Inday Sara. Sila tong mga puwersa na ginagago ang sambayanang Pilipino. Sinusuportahan sila ng mga ulupong na hindi nila naiintindihan, no, itong mga mag-amang Duterte na ito at mga mag-anak ng mga Duterte na ito sa politika, hindi nila naiintindihan na ginagamit lang sila. So, they are enjoying. Katulad ni Aimee. Do you think susuporta yan kay Sara Duterte kung alam niya na wala siyang mapapala? Ginagamit lang ni Aimee ang mga tanga din ng mga supporters ng mga Duterte para win-win situation. But at the end of the day, lalayas din ito sila, maniwala kayo. O mapapagod din sila sa kakasuporta sa balingag utak na Sara at saka ni Digong. Kaya kung ano ang nangyari ngayon sa political career ng mga Duterte, they deserve it. Deserve nila yun. Kasi binigyan na sila ng pagkakataon, no, na mamuno. Katulad ni Sara Duterte, kung may utak yan, hindi niya sisirain ang imahe ng ating Pangulo sa mga akusasyon na wala namang basihan. Magtakin mo, Vice President ka. You are a number one beneficiary once magtagumpay ang kodita, ang destabilization, ang pagpapatalsik sa presidente. Tapos, wala kang delikadesa, susuporta ka pa. Or, di ba? Tapos ngayon, magsama ka pa. Hindi makakalimutan ng taong bayan yung sinabi mo
tungkol po kay Pangulong Bongbong Marcos. No, yung sinabi mong wala siyang alam. Ikaw nga, Vice President ka pa lang, nag-alsa ka ng presidente ka. So, makapal ang mukha mo. Kaya sa mga DDS na yan, pasensya na kung once din tayo nagkasama. Kami na mga ordinaryong tao, aminin namin sa mga sarili namin, dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, sinuportahan namin ang mga Duterte. Sinuportahan namin si Sara. Oh, ngayon, ang pagsuporta namin kay Sara, kaakibat po yun ng tiwala sa kanya na kaya niyang gampanan ang responsibilidad na tulungan ang Pangulo kung sakaling manalo. Eh ngayon, nanalo ang Pangulo, wala naman kami nakikitang sinusuportahan niya ang presidente. Kahit po ikaw ay inappoint, will you serve for with the pleasure of the president as an appointing officer? Pag tinanggal ka sa pwesto mo at tinalitan ka, hindi ka mag-aalburuto. Dapat maging matuwa ka sa papalit sa'yo kasi nga, ibig sabihin, you are not an effective. Hindi ka effective dyan. Halimbawa, ako, appointee ako ng Pangulong Bongbong Marcos. Pag tinanggal ako, hindi ako magagalit. Alam mo kung bakit? May dahilan po yan. Kahit magaling pa ako, kung tanggalin ako ng presidente, iisipin ko na lang na give chance sa iba na pwede pa nilang ipamalas ang kanilang kakayahan sa serbisyo publiko. Eh, ang problema nung tinanggal si Sara Duterte, aba, nagalit itong mga DDS ng mga alinganga. O, katulad niyan, nung pinakulong si Digong doon sa ICC, hindi naman kasalanan ni PBBM yun. Nagkaroon lang po ng tinatawag na responsibilidad ang ating bansa dahil miyembro po tayo ng Interpol. So, yung Interpol na hiningaan ng tulong ng ICC dahil wala pong police power ang ICC. So, pero pwede siyang makipag-coordinate sa mga international organizations na makapag-deliver sa kanila ng katawan ng buhay ng suspechado. Lalong-lalo na kung yung suspect na yan ay nahaharap sa kasong genocide, war crimes, or crime against humanity. Oh, sabi dito, ano membro kumalas ang Pinas sa ICC? Alam mo sinasabi mo? Interpol ang sinasabi ko. Wala akong binanggit na membro tayo ng ICC. Tanga ka ba? Oh. Wala akong binanggit na membro ang Pilipinas ng ICC. Kumalas ang Pilipinas sa ICC, pero hindi nyo matanggap na ang kaso ni Digong bago po siya umalis sa ICC. Eh, ang tatay ninyong bobo, ipasana ako mag-umpisa, ang tatay ninyong bobo, akala niya siguro makakaligtas siya kapag umalis siya sa International Criminal Court. Kung di ba naman itanga yang si Digong, kung hindi yan siya umalis sa ICC, eh di sana mag-intervene ang Pilipinas as a member state. No? Eh ang problema, ang pagkagago niya, umalis siya sa ICC. Pero ang jurisdiction sa kaso, hindi po sa membership. It's a knowledge or public knowledge already that Philippines is no longer a member of the Rome Statute. 2019 pa. Kasi kumalas nga ang Duterte administration. But the problem, ang kaso po ni Digong file 2016. Oh, nag-prosper 2021. Meron pa ba? Meron pa bang meron pa bang reklamo? So hindi pa Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, kinasuhan na po si Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Anong sinasabi mo na miyembro tayo ng ICC? Pagkatanga mo lang. Nakinig ka muna. Do you think magsasalita ako dito na makakahanap pa ng butas? Pag mga DDS hindi marunong makinig, ang sabi ko, membro tayo ng Interpol. Correct? Iba ang Interpol, iba po ang ICC. Hindi na po tayo membro ng ICC because the Duterte administration withdraw our membership na hindi po na-ratify sa Congress. Naintindihan nyo? So, ibig sabihin na hindi man na-ratify, ginamit ni Digong ang kanyang kapangyarihan na kahit ang Kongreso na bigla sa pagkakaalis kasi kailangan po muna pagbobotohan yon. Naiintindihan mo? Supporter ka ni Digong, gaminango ka lang. Kinig muna bago ka magsabi na na membro tayo ng ICC. Wala akong sinabing membro tayo ng ICC at this point of time.
Kung hindi kumala si Digong sa ICC o sa Rome Statute, baka siguro nga matulungan pa siya. Papaano? Wala na pong jurisdiction ng Pilipinas kay Digong. Ang katawang lupa, Espiritu Santo ni Digong, ang inyong poong nasiraan at poong nasarehas, ICC po ang may jurisdiction. So ibig sabihin, sa maikling salita, ang kapalaran ni Digong, ang tatay niyong karton, nakasalalay sa ICC. Kaya wag niyong galitin ang ICC judge. Wala na po sa kamay ng Pangulo o sa kamay ng Republika ng Pilipinas. Tingnan ninyo, walang nagawa ang resolusyon. Correct? Walang nagawa ang resolusyon ng Senado. O nasaan na yung 15 na mga senador na bumoto para po ma-approve ang interim release ni Rodrigo Roa Duterte? Wala. Ang problema dito, hindi nyo matanggap-tanggap ang katotohanan na yan. Nang tatay nyong karton, ipasok sa garapon. Ang tatay nyong karton, ipasok sa garapon. Kasalanan man yan ng mga anak ni Digong. Kasi kung hindi po sila nagpapakita na may poder pa sila sa politika, na kung saan ay politically strong pa sila, isipin mo, nagtakbo pa sa pagka-mayor ng Davao. So isipin talaga yan ng ICC na may puwersya pa siya, na may impluensya pa siya. So syempre, hindi talaga papakawala ng ICC yan. Kung hindi naman kayo sana nagminango at saka inabno, dapat hindi nyo na pinayagan si Digong na tumakbo bilang mayor ng Davao para hindi masilip ng ICC at ng prosecutor na kapag pakawalan si Digong ay makakapagkaroon pa ng impluensya. Para magtago at hindi harapin ang kanyang kaso sa International Criminal Court. Gets? Kaya nga nabansagang flight risk pa si Rodrigo Duterte dahil anak niya, Vice President, na nagsabi na i-jailbreak na lang si Digong, nasaan na daw po yung 16 million na binuto sa abno nilang tatay. Hindi nyo ba nakukuha yung mga logic na pinagsasabi? Naintindihan po ninyo? Problema kasi sa inyo, mga DDS, sagot kayo ng sagot na hindi nyo naman naiintindihan kung ano yung mga pinagsasabi ko dahil hindi nyo man nasimulan. Klaro-klaro lang na usapan ba? O ngayon, isa pa sa panggagago ng kampo ng mga Duterte. Alam nyo ba kung ano yung panggagago ng kampo ng mga Duterte? Hindi daw po uuwi si Rodrigo Roa Duterte, doon na lang daw muna siya mananatili sa dahig habang si Pangulong Bongbong Marcos pa ang presidente. Ang tanong, makakauwi pa ba siya? Sabi ng iba dito, mali yun ang pag-surrender ni Tatay Digong sa ICC. O edi sisihin nyo si Digong kay nag-surrender man siya. Sabi niya, tumakbo man o dili si Tatay Digong, ang kaso ay inihain ng complainant ng drug war. Correct. Diba? Sus, Ginoo ko patawara Santissima kayo, oo. Kayo kasi hindi kayo nag-iisip ng matino. Kaya puro lang kayo sabad ng sabad sa live stream namin na kami mga matitino kami. Na nag-iisip kami. Samantalang ang kampo ng mga Duterte dyan, pinapaniwala pa na, hindi daw po uuwi. Hindi daw po uuwi si Rodrigo Roa Duterte habang si Pangulong Bongbong Marcos pa ang presidente. Mga bobo, ay nako, Diyos ko, Santissima Trinidad, nakakahiya kayo sa ngalan ng mga espiritu ninyo. Oo. Maganon, yung pinapaniwala niyo yung mga tao ba? Oo. Tapos sasabihin nyo, yung pagka-ipokrito ninyo, yung pinapairal ninyo. Totoo naman talaga na hindi naman talaga makauwi yan si Digong kay unang-una. Wala pa nga siya wala pang confirmation of charges sa kanya. Dapat kasi kung matino kayo ng mga alingangan ng mga DDS, dapat nagpakatino kayo. Huwag kayo magpakita ng puwersa. Paano huli na? Kung marinig nyo to yung advice ko, huli na po ang lahat. Nagpakita na ng puwersa political si Digong. Abay naturalmente, hindi talaga siya papayagan ng ICC na magkaroon ng interim release. Kaya tingnan nyo ilang beses na kayo nag-request. Ang balita ko, magre-request pa sila ulit.
Ano pa kini PBBM kung uuwi siya o hindi? Ang point is may kaso siya at nasa loob siya sa selda. Paano siya uuwi? Correct. Very good. Di ba? Oh, paano si Pulong Duterte? Oh, nang linlang pa. Oh, nanggago pa ng mga tao. Si Pulong Duterte. Oh, paano yan? Yun naman talaga, oo. Pinapaniwala nyo yung mga tao ba? Pinapaniwala nyo yung mga tao sa mga katangahan ninyo. So, pwede ba mag-ayos-ayos kayo? Hindi na magsabi kayo na, okay, sige, hindi uuwi si Digong sa bansa hanggat si PBBM pa ang presidente. Paano? Ginalit nyo ang ICC. Hindi nga kaya ni Kochman ipagtanggol si Digong. Inuuto ng gani ni Kochman ang mga DDS. Naniwala naman kayo na kaya ni Kochman ipalabas si Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court? May petition ba? May motion ba na naaprubahan ng ICC ang abogado ni Rodrigo Roa Duterte? Wala. Ano bang nagawa ng nakakayahan ni Kaufman? Wala. Kahit balik-balik na rin pa ang mundo, wala. Oh. Ang problema sa inyo kasi, ganito yan. Huwag huwag mag-alakwan, tinanga, huwag magbinubo. Ako pasensya kayo ha, pasensya lang kasi gusto ko lang kasi gusto ko lang sa inyo ba, iklaro. Hindi, klaro lang na klaro. Kahit anong gawin ninyo, si Digong mamamatay na lang yan sa ICC kung magpakabobo kayo. Kung ako sa inyo, tulungan nyo magdasal para nang sa ganon, manalo yung si Kaufman. Yung problema, pati nga si Digong, niyaw-yaw pa eh. Oh, ang mga Duterte, walang pagpapakumbaba. Tingnan mo, si Pulong mayabang. O anong sabi ni Pulong Duterte dito? PRRD, ayaw umuwi hanggat si Marcos Jr. pa ang Pangulo. Dito lang daw muna siya hanggat si Bangag pa ang presidente. O ngayon, sa kakabangag-bangag ninyo sa presidente, mamamatay na lang si tatay nyo sa kulungan, hindi pa makalabas. Dahil ito sinabi dito ni Pulong Duterte, balita dito, ayan balita, ngayon, ayan sabi dito, PRRD ayaw umuwi hanggat si Marcos Jr. pa ang Pangulo. Paano siya makauwi? Pinapaniwala nyo kasi ang mga Duterte diehard supporters. Si Pulong pinapaniwala niya na makakauwi. Kung nakakauwi na ito, naghihikahos na ito, walang makakapigil sa kanya. Hindi siya harangan sa airport. Nagets ninyo? Pero pwede na siyang harangan gani eh. Pwede siyang hindi pabalikin kaya hindi na tayo membro ng International Criminal Court. Ayun yung statement ni Pulong Duterte, ako pa ngayon ang fake news. Ayan statement ni Pulong Duterte, sabi ni Pulong Duterte dito, PRRD ayaw umuwi hanggat si Marcos Jr. ang Pangulo. Ano naman kinalaman ng Pangulong Bongbong Marcos dyan? Totoo naman na hindi makauwi. Kaya unang-una, paano makauwi? Wala pa nga preliminary. Wala pa nga tinatawag na confirmation of charges. September 25. September 23, 2025. Yun sana ang schedule ng confirmation of charges ni Rodrigo Roa Duterte. Ang problema, hinarangan ng kampo ni Rodrigo Roa Duterte. So lumiban. Indefinite. Diba? Indefinite. Ibig sabihin, hindi pa malaman na petsa. So 2026 na wala pang confirmation of charges. So lalong nag-delay ngayon ang stay ni Digong. Lalong tumagal ang pag-stay ni Digong. Kaya ang sabihin na lang natin, rest in peace. Hanggang sa nagdrama-drama na. Ikaw, Pulong Duterte, wag mong gaguhin ang tao. Wag mong paniwalain ang mga DDS. Kawawa naman ang mga DDS. Mango na nga, bobo na nga, uplok pa. Ginagawa nyo pang tanga at saka gago. Naggagaguhan na lang kayo. Diba?
Ginagawa kayong tanga, ginagago kayo, dahil as if na makalabas yung tatay ninyo. Hindi naman makalabas yan. Yan, klaro yan ha. O ngayon, sa kakabangag-bangag ninyo kay PBBM, so sino ngayon ang durusa politically? Mga Duterte. O nasaan na yung mga matitibay na mga bumabatikos? Si Panelo nga halos tumahimik na nga eh. Diba? Halos tumahimik na nga. Ewan ko sa inyo, no? Wala na pong pag-asa na makalabas ang digong ninyo. Kahit sino pa yung maging presidente ng Pilipinas, doon na siya mabubulok sa International Criminal Court. Walang magagawa yung bangag-bangag-bangag ninyo na mga pinagsasabi. Immune na kami niyan. Wala na yan. Hindi na po namin yan na iniintindi. Normal na lang talaga yan. Crime against humanity ang kaso ni Rodrigo Roa Duterte. Masahol pa yan sa murder. 3, 4 o 2, kahit isa lang makonvict ka, hindi na makalabas si Digong. Ilang kaso ang isinampa laban sa kanya? Crime against humanity. Human rights violation. Kayman, ang bobo, hindi marunong sumunod sa batas. Abogado, pero hindi iginagalang ang due process. Turuan pa ang mga pulis na i-provoke ang mga kriminal kuno para pag lumaban, self-defense, o ano ngayon, ang daming mga natingga na mga kapulisan na wala sa kanilang serbisyo ni legal counsel, hindi natulungan ni Digong. Pero nung siyang nakaupo, walang magagawa itong mga opisyal ng kapulisan na ito, lalo pa itong mga junior officer na sumunod dahil kakasuhan man sila o tatanggalin man sila sa pwesto. So sumunod sa mandato ng kanilang Philippine National Chief of Police na walang iba kundi si Bato de la Rosa. Ngayon, si Bato de la Rosa ninyo nagtatago. Pero kumukuha ng sweldo mula sa kabanang bayan. Awol. Diba? Nakita ninyo? Hindi ako ang nagsabi niyan. Balita po ito niyan. Kahapon po na balita yan. Mula po yan sa Balita Ngayon. Legit yan na media. Tapos sasabihin nyo sa akin, fake news ako. Paano ako naging fake news kapag sinabihan kong ginagago at ginagawa kayong tanga ng mga Duterte? Tingnan nyo, sabi ni Paulo Duterte, si former President Rodrigo Roa Duterte ayaw umuwi hanggat si Marcos Jr. pa ang Pangulo. Nakakita ba kayo? Naintindihan nyo ba? Kunwari pa yung mga anak ni Digong gustong-gusto pa rin nila yan na nakakulong yung kanilang tatay para may hakot sa taong bayan. Correct! Paawa effects. Totoo po yan. Hindi nila naiintindihan na isa sa mga nagpabagal sa kumbaga sa proseso ng pag-approve ng interim release ni Rodrigo Roa Duterte, ang mga pronouncement ng kanyang mga anak, ang kaguluhan na nangyayari dyan po sa harapan ng ICC. Yung Duterte Street na yan, inabno na yan. Yung tinitindigan ng karton ni Rodrigo Duterte, inangkina ng mga DDS na mga Duterte Street. May natulong ang Duterte Street nyo. Kahit dalahin nyo pa yung Davao City doon, gawin nyo pang Davao City, ang harapan ng ICC, hindi ninyo mapapalabas si Rodrigo Roa Duterte hanggat hindi kayo nagtitino. Kay unang-una, wala sa katauhan ninyo ang magpapakumbaba. Kay bakit? Demonyo man kayo. Sabi niya, doon na lang daw po si Rodrigo Duterte. Sabi niya, doon lang daw muna siya hanggat si Bangang pa ang presidente. Kahit palitan pa si PBBM, magtapos ang termino, ang tatay ninyo, kung hindi magaling ang abogado niya, hindi po makakalabas yan. Hanggang ngayon, wala pa akong nalalaman na bansa na kaya po siyang tanggapin. So, puro fake news na na-approve na daw po ang political asylum, dahil nag-apply daw ito. Nung una, sabi nyo, hindi nag-apply si Digong sa China.
Tapos ang mga DDS vlogger nagpakalat na aprobado na daw po, makakalabas na si Digong. Tinanggap na po ng China ang kanyang political asylum na application. Eh di sana doon pa lang sa Hong Kong tinulungan na ng China na makatawid si Digong doon. Oh, eh di sana hindi nakauwi dito. Yun ang hindi po ninyo kasi naiintindihan. Meron ng bagong Digong si Hanilet. Wala na agimat si Jojo Bells nyo. Te? Oh, yan ang problema sa inyo. Alam nyo may natutuwa na hindi makalabas si Digong. Unang-una, ang mga Duterte de Hard supporters niya na ginagamit ang pagkakulong ni Digong para maawa ang tao. Isipin mo kung matino si Sara Duterte, hindi po siya dapat magsalita ng, okay, ganito po yun. Idi-jailbreak, idi-jailbreak, idi-jailbreak. Te, ano nangyari ngayon? Sa kakatawag nyo kay Pangulong Bongbong Marcos na adik, o nakalimutan nyo na kung paano nagwarla si Basti Duterte sa social media? O nakita nyo ba si PBBM na ganganon? Na nagapausok-usok? O ayaw nyo sa adik pagkatapos tanggap ninyo ang ano ni Basti Duterte? O yan ang problema kasi sa inyo. Hindi ninyo matanggap-tanggap na wala kayong maribat dito po sa ordinaryong munting tinig. Ako hindi ko kayo pinipersonal. Kasi unang-una, hindi ko naman kayo itinuturing na kalaban. Kayo lang naman ang nanggagalaiti. O, pag sinabi kong Duterte die hard supporters, kung ikaw ay DDS at matino ka naman, hindi ka naman lang kalangka, hindi ka naman lang karet, hindi ka man buangit, wala ka mang saltik, eh dapat nauunawaan mo na yon. Correct na hindi ikaw ang tinutukoy ko. Pero kung sa larong basketball, hindi ipinasa sa yung bola, edi sinalo mo, o ibig sabihin, chismosa kang dako. May sungay ang mga dila ninyo. So, you cannot make Sara Duterte president. You cannot get Rodrigo Duterte outside the ICC detention cell sa mga ganyang klaseng mga remarks ninyo. Mas lalong madismaya ang tao sa inyo. At ang apektado po doon, ang mga Duterte. Tingnan nyo, naghihikahos na nga yung kanilang political career. O, kung hindi nga kayo magpa-survey ng peke pa na suporta ng taong bayan, wala kayong maisusulat diyan sa mga survey ninyo, 'di ba? Kung hindi pa nga magpaawa effects, o ang nangyari, ilang beses nang paawa si Digong sa kulungan. Sabi ng iba, mayroon na daw mental disorder si Digong. Hindi niya daw po maalala kung ano nangyayari panahon na siya po ay nakaupo bilang Pangulo. So, unfit daw po si Rodrigo Roa Duterte dumalo sa kanyang hearing dahil po sa kanyang kalusugan. 80 anyos na po, na nahimatay daw, nawala ng malay, lahat ng kadramahan, lahat ng kauian, lahat ng paawa effects, lahat ng walang kwentang taktika ginamit na ng kampo ni Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong, nabili nyo ba ng paawa effects ninyo ang International Criminal Court judges? Wala. Doon po sa appeal chamber, wala. O, nasaan na yung pinagsasabi po ninyo na si Rodrigo Roa Duterte ay makakalaya na? Kasinungalingan pa rin yon. O, nasaan na yung sinasabi po ninyo na merong bansa na kukup-kup sa kanya? O, nasaan na yung Australia na sinasabi ninyo? Kasinungalingan pa rin yon. O nasaan na yung sinabi ninyo na problema na si Digong sa pag-iisip, mali-mali na, makakalimutin na, mali pa rin yon. Dahil anong sabi po ng independent medical team? Fit po si Rodrigo Roa Duterte. Kaya kahit ipanangga nyo pang mga putay nyo at saka mga buto ninyo, hindi nyo pa rin maipagkakaila na nagdrama na nga ang kampo ni Digong para lang makumbinsi ang International Criminal Court judges, lalong-lalo na po doon sa appeal chamber. So lahat ng diskarte, hindi po nagtagumpay. O ngayon, kahit magpirma-pirma pa kayo, kahit isang gantang pa na pirma, kahit 10 milyon pa ang pirma na nakalap ninyo, hindi po makakalabas si Digong kung hindi po yan didesisyonan ng International Criminal Court Appeal Chamber. Kung ako sa inyo, hindi kayo nagyabang. Kaliwanag-liwanag na mga pinagsasabi ko sa inyo
Ayaw ninyo eh. Oh, hindi po ninyo mapapalabas si Digong sa ICC doon po sa -3 na sinasabi ninyong rating ni PBBM. Nagtaka nga ako bakit -3 eh. Di ba dapat 0-0? Kaya wala man kaya performance si PBBM sa palagay ninyo. Di ba sabi ninyo walang kwenta si PBBM? Eh bakit -3? Dapat -0-0 ang nilagay ninyo. No. Bakit may -3? Dapat kasi ginawa ninyo -0-0 para makompensate at saka makonvince ninyo talaga yung tao ba. O nahiya pa kayo, si Sara nga, hindi nyo nga kaya magawang 101%. Sabi ninyo, matalino si Sara, magaling si Sara. Alam niyo to be honest, hindi po kayang ipagmalaki ni Sara. Kaya tingnan mo, hindi siya nag-comment doon sa rating. May komentaryo ba si Sara Duterte doon sa rating? Kung baga pagharap ni Sara Duterte sa salamin, nahiya siya sa sarili niya. Na lumabas yung rating na yon na mataas ang trust rating at saka performance, nakatamad-tamad man. Alam ni Sara kung diin siya nagbigo. Alam mo si Sara, pinapatapos na lang yung term niya. Wala naman siyang mapaano. Gusto niya magpatunay na magaling siya. Bobo naman ang paningin ng taong bayan sa kanya. Abno man ang pagtingin ng taong bayan sa kanya. Kaya yung mga nakapalibot sa kanya, abnormal man. So wag niyong ipilit. Mga Duterte diehard supporters, you cannot convince Filipino people to believe what you believe in towards Sara Duterte because Filipino people are already now knowledgeable. Hindi na tayo sa tinatawag na primitive era na walang social media na malalaman po ang lahat, na hindi malalaman ang lahat. Hindi ito 1986 EDSA People Power Revolution. Ang panglilinlang ninyo, hindi na po tatalab yan. Yan po ang dapat ninyong intindihin. Kahit ano pang gawin ninyo. Hindi nyo magawang presidente si Sara doon sa rating ninyo na positive kasi alam mo kung bakit? Sarili lang ninyo ang ginagago ninyo. Katawang Espiritu Santa lang ninyo. Tingnan mo. Pinapaniwala nyo lang ang sarili nyo. Si PBBM, hindi kailangan ni PBBM makipag-contest kay Sara Duterte. Di ba? Dapat ang gawin ni Sara Duterte, tumbasan niya ang performance ng kapwa niya naging Vice President ng Republika ng Pilipinas. Dapat ang Vice President hindi makipagkompetensya sa performance ng Presidente. So it's so premature to compare the performance of Sara Duterte and the President because iba po, kahit na pareho silang nasa executive, pero iba po ang function ng Vice President sa Presidente. Si Sara Duterte, paano siya magkaroon ng mataas na rating? Dahil mga alien ang sinorvey po ninyo. Bayad pa. Kasi ang survey yun is commission. Klaro sa balita na may nagbayad. Ngayon, magbuhos ng pera para market si Sara Duterte sa taong bayan. So ngayon, kung negative si PBBM, wala naman, hindi naman apektuhan ang trabaho niya. Tuloy-tuloy po ang trabaho dahil hindi po sa numero nakasalalay ang tunay na serbisyo publiko. May survey o wala, the President perform his duties and responsibility as a President of both anti-PBBM and pro-PBBM. So whether you like it or whether you like it very much, you need to understand that. But the problem is, you failed to acknowledge that principle because hatred govern in your hearts. Kung may hearts pa kayo. Subukan nyo mag-isip. Subukan nyo mag-triangulate. Subukan nyo mag-discern, mag-self-introspect, mag-medicate. Tsaka mag-meditate. No? Pwede ba mag-meditate kayo? Para din inhale, exhale, then ask yourselves, am I in the right path of supporting Sara Duterte's? Ito ba yung gusto kong maging presidente ng Pilipinas? Dito ko ba ipagkakatiwala ang inang bayan at kinabukasan ng ating bansa at mga kabataan sa susunod na henerasyon? Ito ba yung karapat-dapat na matawaging Pangulo ng Republika ng Pilipinas na minsan niya nang sinira ang imahe ng bansa sa international community because they want to become the President of the Philippine Republic by simply ousting
the present setting president. O, paano mataas ang rating ni Sara? Why you cannot convince majority of the Filipino people? O ngayon, magrarally kayo. O, si Rodrigo Duterte, anong nangyari? Wala. Ngayon, wag niyong gaguhin ang taong bayan na sinasabing, si former President Rodrigo Duterte ayaw umuwi. So ibig sabihin, niyayaya nila si Rodrigo Duterte na umuwi, tapos si Rodrigo Roa Duterte ang ayaw umuwi. Paano siya makapagtanggi? Alam niya na hindi siya makakauwi. Ambisyoso naman kayo na magsabi na yayayain niyo si Rodrigo Roa Duterte para umuwi sa Pilipinas, tapos ipapaalam ninyo na, ay niyayaya man namin ang tatay naming umuwi, pero ayaw niya naturalmente, hindi man siya makakalabas. Unang-una, hindi man approve ang kanyang interim release. At pangalawa, kung ma-approve man ang interim release niya, hindi man siya makakabalik ng Pilipinas because Philippines, at this point of time, is no longer member of a Rome Statute. Naintindihan nyo? Ano yon, turista? Umuwi kung gusto niya umuwi at ayaw kung ayaw? Huwag niyong gaguhin ng tao. Kasi klaro po sa sinabi ni Pulong Duterte, former President Rodrigo Roa Duterte, ayaw umuwi hanggat si PBBM o si Marcos Jr. ang Pangulo. Umaasa kayo na si Sara, kung si Sara Duterte pala ang maging Pangulo, makakauwi siya? Ano yun? Pagmamayari ni Sara Duterte ang ICC? Ano yun? Sasakay si Sara Duterte sa pantin niya para lang nasakyan nilang dalawa pag-uwi ng tatay niya sa Pilipinas? Kahit sino pa ang Pangulo, bigyan nyo ng tamang perspective ang tao. Huwag nyong lituhin, huwag nyong gaguhin, huwag nyong ging tanga, huwag nyong gagawing abnormal ang mga tao. Diyos ko, mga katulad nyo lang ng mga Duterte Dehan supporters ang nagaganyan. Pasensya kung nasasaktan kayo, pero yun po talaga ang katotohanan. No more, no less. Okay? Kasalanan po na yan kasi umalis siya sa Pilipinas, umalis siya sa Rome Statute. You know, palagi kong sinasabi sa inyo, the reason behind why Rodrigo Duterte as President withdraw our membership sa International Criminal Court, it is because of personal reason. He don't want to be implicated. Alam niya from the very beginning. The implementation of war on drugs is already a violation of human rights. Okay? During that time, no one complained here in our country because takot. Because Rodrigo Duterte's administration inject fear sa taong bayan to the extent that the Filipino people, especially victim of that extrajudicial killing, don't have the rights and power and determinations to file against the president. Because the directive is coming from the president himself. Who are you to defy? That is the main reason why sinabi po ng mga biktima ng war on drugs na wala pong hustisya sila na makukuha dito. Mabuti na lang, may mga Senator Trillanes, may mga Alejandro, may mga Magdalo at pamilya ng mga biktima, mga abogadong libre ang nagpursigi. Ang abogado nga nila, kalaban pa nga namin ng mga pro-Marcos Alam mo kung bakit? Dahil sa kanilang mga prinsipyo. Pero sa tutuusin, malaki din ang tulong nila sa pamilya ng mga biktima. Hindi po naging ganun ang kapalaran ni Digong. Kaya wag niyong isali ang Pangulong Bongbong Marcos kung ano man ang kapalaran ni Digong dahil yun po ay talagang resulta ng kanyang pagkaka-ignoramos o ang pagiging mayabang niya bang, pagiging ignorante niya. Kaya kung ano man ang naging nangyari kay Rodrigo Roa Duterte na mamamatay na lang siya hanggang sa magtanda siya doon, kasalanan din po ng mga taong nakapaligid. Ang problema, hindi nyo ba nakalimutan na mas matigas ang ulo ni Digong? Former spokesperson Harry Roque already informed Rodrigo Duterte that he needs to prepare himself. Because there is what we call warrant of arrest against Rodrigo Duterte and the perpetrators. Digong doesn't believe Harry Roque. Naintindihan nyo? Even though Harry Roque recognized the power of the International Criminal Court. Kasi accredited lawyer man siya. So anong sinabi po ni Ding, hayaan mo yan? Because akala ni Rodrigo Duterte, laro-laro lang ang ICC.
Oh, Pangulo siya. Mayor pa lang siya. Nakasali na. 2016. Matagal ng panahon na nagreklamo ang mga tao kay Rodrigo Duterte sa kanyang tinatawag na extrajudicial killing. Kaya wag niyong idamay ang Marcos administration sa katangahan at kabubuhan ni Digong. Kasalanan niya yun. Dahil sa sobrang yabang niya, he challenged the power of the ICC. O ngayon, natuwa kayo. Sinanksyon ng US ang ICC judges and prosecutor. So anong naging epekto sa kaso ni Rodrigo Duterte? Wala. Mas lalo pang natamaan si Digong dun. Alam niyo ba na kapag hindi makapag-function ng ICC, no one can get Rodrigo Duterte inside the ICC detention hall? Ano nila? A detention facility, ransakin nila yung kulungan ni Digong doon? Ha? Hahayaan ba na sirain ang mga supporter ni Digong doon? Hindi pwede. May mga matataas na mga tao doon from other countries. Okay? Facing cases similar to Rodrigo Roa Duterte. Intindihan nyo? Klase man. Dapat kasi mag-isip kayo. Oh. Huwag kayong wag kayong magbinubo, huwag kayong magiging tanga. Paano mga kamag-anak ni Digong nila are all in denial, no? Na sa katotohanan na ang tatay nila ay ICC na until his last death. Or last breath. Dinideceive lang nila ang mga DDS na makakalaya pa siya. Correct. Isipin mo, isang panggagago ito. Isang paggawa sa Pilipino na tanga ito. Isipin mo sabi dito ni Pulong Duterte, former President Rodrigo Roa Duterte ayaw umuwi. Bakit? Pinapauwi ba nila? Kasi yung statement na ayaw umuwi, ibig sabihin niyayaya nila na umuwi. Tay, uwi ka na. Anong sabi ni Digong? Hindi ako Ayaw ko munang umuwi hanggat si Marcos Jr. ang Pangulo. Ganon ba yung usapan? Ganon ba yung usapan? Ano yun? Nagbakasyon si Digong sa dahig? Pwede pa siguro yun kung siya ay nagbakasyon, hindi siya nakakulong, pwede pang sabihin yun. Pwede pa nilang sabihin na, ayaw umuwi ni tatay ko. Doon na lang muna siya. Abay, naturalmente, nandoon talaga siya. Nasa loob kasi siya ng detention cell ng ICC. Nakakulong ang puta. Pagkatapos, sasabihin nyo, ayaw umuwi hanggat si Marcos Jr. pa ang Pangulo. Mga nunoy at saka mga inday, mga toto, si former President Rodrigo Roa Duterte na Pangulo, na Panggulo na ngayon, niyaya nyo? Sabi niya, dito lang daw muna siya hanggat si Bangang pa ang presidente. Kahit matapos ang termino ng Pangulo, kung bulok ang defense ni Rodrigo Duterte, hindi makakalabas. At kung makakalabas man si Digong, hindi po makakauwi ng Pilipinas. Alam mo kung bakit? The Philippines is no longer member of the Rome Statute. So doon siya uuwi sa ano? Doon siya uuwi sa bansa na kung saan i-a-adapt siya doon. Kaya wag niyo akong murahin, kay kino-correct ko lang kayo. No? Kino-correct ko lang kayo. Puro naman bayad-bayad. Wala gani may nagpalipad sa akin dito, puro bayad. Wala gani may nagpalipad sa akin dito, puro na lang kayo bayad. Lahat ng mga comments nila, magkano bayad mo, magkano binayad mo, di ba kayo napapago doon? Dapat, hintayin ninyo na matigok si Digong doon. Kung matigok si Digong doon, kasalanan nyo yan. Alam nyo kung bakit? Inaaway nyo ang ICC. Kung sa pilosopo na pag-usapan, kung ako yung judge, papayag ba ako? Hindi binastos nyo ako sa social media. Kung ang mga judges, kaya lang matalino ang mga judge. Sabi nga dito, you cannot influence judges. Hindi mo pwedeng bilhin yun. Ang prinsipyo ng judge, una pa lang, first, paano po napayagan ng ICC makalabas si Digong? Through interim release. Inakusahan yung kinidnap. Di ba? Paano mapapauwi si Digong? May warrant ng Asibato de la Rosa? Tapos papalabasin pa si Rodrigo Roa Duterte? Di ba? Correct! Tama, di ba? Huwag kayong magtanong na ako ay bayaran dahil hindi ako magaling.
Oh, 'di ba? Paano ako magiging bayaran eh hindi ako magaling? Palagi kong sinasabi sa inyo 'yan. Alam nyo naman pala na hindi ako magaling tapos magtatanong pa kayo na bayaran. Tingnan nyo si Maharlika kay magaling o di bayaran. O tingnan nyo yung mga kalbo na mga vloggers o di bayaran. Tingnan mo yung mga vloggers na daw Teenage Mutant Ninja Turtle character. O di ba nga kay magagaling man kaya sila. Kundi bayaran. Ay, sus, Ginoo ko Lord. Oy. O, ngayon, ha, paano ninyo papaniwalain ang tao na umayaw si Digong na umuwi? Ayaw daw ni Digong umuwi hanggang si PBBM pa ang Pangulo. So, pinapaasa nila yung taong bayan. Paano si Rodrigo Duterte makakauwi? Eh, dalahin nga yung perpetrators eh. Tingnan mo si Bato de la Rosa, kukumahog ng magtago. Absent na nga sa kanyang responsibilidad bilang senador ng Republika ng Pilipinas dahil sabi nila fake news daw ang balita na may warrant of arrest. Kung walang warrant, bakit siya magtatago? Tama? O, tingnan nyo, subukan yung lumabas si Bato de la Rosa. May mga protocol man ang paghuli sa kanya. O, grabe halos ang dami kong nang sinako, hindi maubos-ubos. O, di ba? Ang problema sa inyo, mga Duterte Dehan supporters, hindi kayo marunong bumukas ng inyong mga kaisipan para maging maalam kayo. O, sabi nga dito ni Master, when Digong comes home, nasa garapon na. O, sana bago dumating ang oras na yon, nagsisi siya sa mga kasalanan niya at sabihin niya mga anak niya na magbago. Oo, magbago din sila sa mga kadiliman nila. Intindihan nyo? Problema sa inyo. Nagagalit kayo sa akin eh. Paano kayo magagalit sa akin? Eh hindi naman ako magaling. Wala namang katuturan. Eh bakit kayo nasasaktan sa mga pinagsasabi ko? Oh. Eh bakit nyo pinapaniwala yung tao na makakauwi pa si Rodrigo Roa Duterte? Paano makakauwi yan eh? Hinaharangan ng kampo ni Rodrigo Duterte. Walang kita si Kaufman. Correct? Alam mo, ang pagkaka-analyze ko dyan, ma-DDS, makinig kayo. Kung hindi lang sana hinarangan ng kampo ni Digong ang confirmation of charges scheduled September 23, 2025, last year, there is a possibility na mag-grant ang interim release ni Rodrigo Roa Duterte. At kung hindi sana tumakbo si Digong bilang mayor ng Davao at nanalo, baka may posibilidad pang mag-grant ang interim release. Isa sa mga reason kung bakit the interim release requested by the Defense Council of Rodrigo Duterte not granted by the ICC pre-trial chamber, it is because of Digong is a suspect considered flight risk because he has a political power in his town. So, ibig sabihin, mag-aalala ang ICC judge dyan na, oops, we will not allow Rodrigo Duterte to get and go outside or temporarily release in his detention cell because he has a power. Naintindihan po ninyo? Ang problema sa inyo, hindi nyo nagigets eh. Sa mga bagay na yan, dapat magpakabait. Huwag magbigay ng hindi maganda na impresyon sa gobyerno. Eh ang problema na ang problema kasi ganito. Nagyabang ang kampo ng mga Duterte. So dahil sa kanilang kayabangan, hindi nila naisip na minamanmanan ang kanilang mga galaw. O, since nakatakbo pa si Digong bilang mayor ng Davao, ibig sabihin delikado pa po ang mga pamilya ng biktima. O, naintindihan? So kasi may power pa eh. O, another, second to the highest, no? Pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng bansa si Sara Duterte. Mention, appeal to the voters of Rodrigo Duterte, his father, who is in detention cell of ICC now, i-jailbreak. So that's considered offensive. Kasi dapat ikaw na nakakulong doon, kasi political ang pinag-uusapan dito, may power siya, may influensya siya, dapat nagpapakumbaba siya. O, nakita ng ICC kung ano ang mga Duterte sa Pilipinas eh.
may mga followers, may mga supporter. So hindi pwedeng i-release pansamantala kasi alam mo kung bakit. Delikado ang pamilya ng nagkaso laban sa kanya. Sabihin ng mga Duterte, hindi po namin papatayin. Wala po kaming gagawing masama. It will not guarantee for the pre-trial chamber to allow Rodrigo Duterte experience being temporary release. Because of the pronouncement. At ito pa, ang basa namin dyan, mga DDS ka mga tanga at saka mga bobo, hindi naman talaga nalulungkot ang pamilya ni Digong. Eh si Kitty nga, grabe nga ang sayaw-sayaw niya, ganun na nangyari sa tatay niya eh. Hindi mo mararamdaman yung, ay concern ba talaga ito sila sa tatay nila? O gusto nila yung tatay nila mabulok na lang dyan sa kulungan para may gagamitin sila laban sa administration? Kasi pag nakalabas si Rodrigo Duterte, ano pa ang ibabato mo sa gobyerno? Gets nyo? Ang problema kasi sa inyo, ginagago na kayo ng mga Duterte, okay pa rin sa inyo. Oh, ngayon pinapalano, hindi po lalabas si Digong dito, si Tatay Digong dito, si PRRD, hindi daw siya uuwi. Ano man? Dapat kasi magiging maalam at sentido komon ang gamitin nyo. Yung style ba, tingnan nyo nga, gusto nyo magpababa ng presidente, pero hindi man kayo nag-iingat sa mga trabaho ninyo, sa mga galaw. Tingnan nyo yung mga leader ninyo. O may mga pera yung mga leader ninyo. Kayo na mga sinto-sinto, ng mga taga-suporta, ano nangyari sa inyo? Hanggang keyboard warrior na lang kayo. Oh, 'di ba? May power sila na pagkasinto-sinto na ganon. So hanggang keyboard warrior na lang kayo. Kung wala gani social media, kung walang internet, walang Facebook, walang YouTube, wala na gani kami, hindi nga namin alam na may supporter pa si Digong. May supporter pa si Sara. Oh. Problema sa inyo, isipin nyo ha, isa pa sa factor na a-analyze ko. Tuwang-tuwa ang pamilya Duterte, ang kampo ng mga Duterte, natutuwa na hindi makalabas si Digong. Why? Wala silang pangbato sa presidente. Hindi nila makorner ang Pangulo. O tingnan mo ngayon, may dahilan sila magalit sa gobyerno dahil nakakulong. Tingnan mo pag makalaya si Rodrigo Roa Duterte. May simpatya pa ba yung tao sa kanila kung nakalaya na si tatay nila? Wala. O, di ba? Kung nakalaya si Rodrigo Roa Duterte mula sa International Criminal Court Detention Cell, magrarally pa ba sila na pabagsakin ang presidente? Hindi. No? Nakita ninyo kung ano yung galawan nila. Who will benefits ng pagkakulong ni Digong? Kandidatura ni Sara? Sino ang nakabenepisyo ng pagkakulong ni Digong? Mga kaalyado ni Sara. Kasi kung nakalabas si Digong, wala silang gagamitin laban sa gobyerno. Kay mga bubo na hindi dapat sila magalit sa gobyerno. O, paano sila payagan ng ICC na makalabas? Nakusahan nila na kinidnap si Rodrigo Roa Duterte. Sinabi nila na nakipagsabuatan ng gobyerno sa International Criminal Court. Ikaw, judges ka, papayag ka? Try to watch, okay, the first appearance of Rodrigo Roa Duterte. Nung panahon na siya ay dinala gamit ang eroplano. Diba? Nung dinala siya sa dahig, anong sabi ni Attorney Midaldea, yung kanyang dating executive secretary? Pinakinggan ba siya ng ano? Noon pa, hindi. Personal appearance pa lang yun. Ano ang ibig sabihin ng personal appearance? The process is, the judge will ask questions kung talaga bang ang dinala doon ng Interpol ay si Rodrigo Roa Duterte. Ilang taon? Saan nakatira? Yun ang tanong sa kanya. You are not supposed to defend Rodrigo Duterte in that particular time. So tingnan nyo, pakinggan yung sinabi ng judges. It is not the right time for you to speak like that. Because the agenda of today is a first appearance. You need to present the accused. Paupuin. Di ba, si Rodrigo Duterte? Naintindihan po ninyo? Paano doon pa lang, sa first appearance, inakusahan na ninyong kinidnap? So, nakatatak sa utak.
ng International Criminal Court na nakipagsabuatan sila sa gobyerno. You know what? It is what we call incumbent to the president to participate sa pag-capture kay Digong. Why? Because we have a what we call this obligation to international police. Oh, sir, sino ang sala sa ila? May katapusan ang tanan. Sala ang tanan ni Digong Alam niyo isisi kay PBBM? Hindi pa tana presidente si PBBM. May kaso na si Digong sa ICC. Klase man. Paano niyo isisi kay Presidente Bongbong Marcos ang kapalaran ni Digong? Hindi kayo kay PBBM mag-appeal. Hindi kayo sa Senado ng Pilipinas mag-appeal. Galingan ninyo ang depensa. Hindi pwedeng diktahan ng Pilipinas ang ICC. Di ba? Paano naging kasalanan ni PBBM yun? Paano siya i-kidnap? Ang ina naman kayo, kidnapping. Nabuhay kayo sa intergalactic na kamango-mango sa inyo. Sino nagturo sa inyo na kinidnap si Rodrigo Roa Duterte, aber? Dahil sa pagiging mayabang ninyo, napahamak si Digong. Dapat sa labas si Digong O tingnan ninyo. Sa kapaniwala ninyo kay Rodrigo Duterte na suportado siya ng taong bayan. O ngayon, naharangan nyo ba ang paglipad ng eroplano? Naharangan nyo ba ang paghuli sa kanya sa NAIA? O nasaan na yung 16 million? Wala. Nagtago nga kayo. Hindi nyo nga naproteksyonan si Digong panahon na siya ay inaresto ni General Torre. Hanggang tingin na lang kayo sa telebisyon. Because you are not sincere to support Rodrigo Duterte. Right? Dahil inuna nyo ang pamilya nyo. Ganun. Asi naman kayo. Alam nyo, sa totoo lang, malayong-malayo. Malayong-malayo yung mga suporta ninyo kay Rodrigo Roa Duterte. Nagagalit kayo sa gobyerno, sinasabi nyong kinidnap, tapos ngayon ang kapalpakan ng abogado ni Digong na pinabayaran ng milyong-milyong dolyares, isisi ninyo sa gobyerno. Dapat si Kaufman. Dapat si Kaufman ang brasuhin nyo. Dahil nakasalalay po hindi sa anak, hindi sa kamag-anak, hindi sa kalyado, kundi sa abogado ang pansamantalang paglaya ni Rodrigo sa ICC. Kayo naghahanap kayo ng reason para sisihin nyo si PBBM? Tanga ba kayo? Nakaupo si Pangulong Bongbong Marcos, sirain ni PBBM ang pangalan niya dahil lamang po sa abnormal na Digong? No way! Hindi. Marami po, there are more than 100 of millions of Filipino in the Philippines. Hindi lang si Digong. Ang pagkadala kay Rodrigo Roa Duterte ay ang pagtupad natin sa international police sa ating obligasyon because you are a member. Ang mali lang ni Digong, hindi po siya nag-withdraw sa Interpol. At ang kasalanan ni Digong, umalis siya sa ICC. Sana, kung hindi siya umalis sa ICC, membro pa tayo ngayon, kung na-request ng interim release, pwede pa siyang i-adapt ng Pilipinas. Halimbawa, nahuli siya dito sa Pilipinas. Magpa-file man ng tinatawag na motion or petition for interim release. Halimbawa, nag-grant ng ICC ang request. Pwede po magpayag ang Pilipinas. Magbalik si Digong dito. Babalik lang siya kung magkaroon po ng hearing. Kaya man ang kagago nyo, hindi yun naiisip. Amo ng problema nyo. Pwede ba palawakin nyo yung utak ninyo? The Philippines at this point of time has no jurisdiction sa body ni Digong. Why? The only soul na mayroong jurisdiction sa katawan ni Digong ngayon, ang International Criminal Court. Sabihin, sir, bakit siya kakasuhan sa ICC? Ay hindi man ito siya member ang Pilipinas ng international na Independent Commission International Criminal Court. Yes, I agree with that. But take note, the issue of jurisdiction is not sa membership but sa kaso. The case filed year 2016. May pag-review na ng mga nangyayari. So meaning to say, it's so understandable na pwede nating sabihing walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, but sa kaso, mayroon. Iba ang Pilipinas, iba ang kaso. Gets ninyo?
O ngayon, kung halimbawa, nagkataon na nahuli si Digong sa Pilipinas, sinurrender siya doon, we didn't surrender the sovereignty. We surrender the individual. Dahil hindi po hawak ng International Criminal Court ang justice system ng Pilipinas. Gets ninyo? But during the time, according to the victim's family, hindi gumagana ang hustisya. Kaya unang-una, hindi po nag-file ng kaso dito po sa Pilipinas. Uy, maraming salamat sa mga nagbigay sa akin ng 100 Hong Kong dollars. Wow! Paano ko man yan magastuman? Sana sa GCash na lang ba? Reklamador, ginabigyan na gani, nagreklamo pa. Ay, nako, Diyos ko. Sana kung sa GCash yan, hindi ma-enjoy ko na mga panglagaw-lagaw. Ang problema nasa makuha ko pa yan sa susunod na mga buwan. 'Di ba? Nakita ninyo naintindihan ba ninyo ang pinapaliwanag ko? Kaya huwag kayong magalit sa akin. Hindi ako nagla-live dito para lang na mangnira o whatsoever. In my own little understanding, in my own capacity, I really tried my best for you to be enlightened about the statement issued by Pulong Duterte na para bang pinapaniwala kayo na as if na makakauwi si Digong. Kaya may karapatan siyang magtanggi. Pinapauwi siya, ayaw niya. Ayaw niyang umuwi kasi si PBBM pang presidente. That's what they are trying to inform us. That's what they are trying to tell. That is what they call deception. As if makakauwi. Paano siya makakauwi? Di pa nga nasimulan yung confirmation of charges. Ang gusto ng ICC, naglabas ang ICC ng ng warrant in advance. Kasi ang gusto ng ICC, number one requirement is, nandoon ang akusado present. Hindi po trial by absentia. Did you get the point? Trial by absentia is not applicable sa International Criminal Court. There is what we call an option to the suspect. When he is not able to attend physically, pwede po teleconferencing, pwede po video. Just like what happened during the doon po sa first appearance ni Rodrigo Duterte after na dinala po siya doon sa International Criminal Court. Yun ang una niyang appearance. Simple lang ang tanong doon. Dapat the lawyer of Rodrigo Duterte will not speak up in defense of the suspect. Kaya wala pang kaso si Digong na wala pang confirmation of charges. But he has a case filed by the petitioner. May nagsampa po sa kanya ng kaso. But ang process po is, mayroon po dapat confirmation of charges. That will happen, supposed to be, September 23, 2025, but it will not realize. It did not realize because the Council of Rodrigo Duterte request for an extension. So that is why the appeal chamber or the pre-trial chamber approved the request in indefinite date, no walang petsa. Kaya hanggang ngayon, walang confirmation of charges. Kasi unang-una, pinahinto nila. Pangalawa, hinarangan nila. And then yun na, may request po sila ng interim release. Interim release will not be granted to the petitioner not unless may bansa na mag-ako na membro ng Rome Statute. Philippines is not a member of Rome Statute, but they have a jurisdiction sa kaso. Naintindihan po ninyo? Problema kayo kasi mang-away lang kayo sa akin, no? Hindi ganun. Maging tayo ba? Matuto tayo na mag-triangulate. This is a very big help for you if you are willing to accept that. Correct, ituloy mo para educate naman sila bakit si President ang sisihin nila. That is premature. Don't blame the President Bongbong Marcos. Why? Ang kaso ni Digong, hindi pa nakaupo si PBBM. Kailan naging Pangulo si PBBM? 2022. Nag-expect kayo na sirain ni PBBM ang ating obligasyon sa Interpol? Na ang daming mga kriminal na mga Pilipino na humihingi tayo ng tulong sa International Police para po mapabalik ang mga suspect dito sa atin? O halimbawa ngayon, sakripisyo ba talaga ng Pilipinas dahil lang kay Digong? Hindi pwede yun. We surrender individual. We didn't surrender our sovereignty. Klaro po yun. Hindi natin sinurrender ang soberenya. Hindi tayo nagpapasakop sa kahit na anuman.
But we need to follow the law of coordination. And the law of coordination is what we call this international law. Kinukontest nga natin teritoryo natin sa China, sa International Tribunal. We are so happy because the International Tribunal favor Philippines for our territorial dispute against China. Okay? Tapos pagdating dito, babaliwalain natin ang mandato ng International Criminal Court. Oh, kayo naman talaga. Kinuha nga ni Donald Trump ang presidente ng Venezuela na kung saan doon nga nilitisin sa Manhattan Court. So hindi ba kayo nagtaka na ano po ang karapatan ng Amerika na alisin, tawag nito, ikunin ang presidente ng Venezuela at ililitisin sa korte ng Manhattan dahil sa kanyang kasalanan na pagdadala ng droga sa bansang Amerika? Oh, hindi ibabatikusin nyo si Donald Trump. Di ba? Hindi ngayon nagkarambol-rambol na. Donald Trump sanctioned the ICC, judges and prosecutor. It doesn't mean, no? It doesn't mean na yung pag-sanction ni Donald Trump. It doesn't mean na igagaya ninyo ang ICC. Oh, ngayon nagkasala-sala kayo. Hindi nyo alam kung suportahan nyo si Donald Trump o awayin nyo si Donald Trump. Kasi hindi kayo nag-iisip. Kulang kayo sa tinatawag na enlightenment. Tapos ngayon sasabihin ninyo, hindi uuwi si former President Rodrigo Roa Duterte hanggat si Marcos Jr. ang Pangulo. O nandoon na lang daw muna siya sa dahig hanggat si Bangag pa ang presidente. Is that the message of a matured individual? Is that a particular message and ideas you idolized? Is that a particular opinion made you rationalistic and intelligent one and knowledgeable? Oh, come on. Ginagago na kayo ni Pulong Duterte. Alam nyo, sa totoo lang, nagkataon nga si Pangulong Bongbong Marcos ang presidente. Ang sinasabi ko nga, when Duterte administration did not, kasi mayroon pong connection sa pagkakaalis nila sa membership at sa kasakaso nila sa crime against humanity. There is what we call relationship between the withdrawal of membership and the case filed against Rodrigo Roa Duterte. Malaki po ang relasyon. At iyan ang isa sa mga ideya na binasihan po ng International Criminal Court na pawatatawan or labasan ng warrant of arrest si Rodrigo Roa Duterte because the intention of withdrawing our membership to the Rome Statute is personal. Naintindihan po ninyo? So hindi po para sa sinatawag na ayaw magpasakop sa mga puti o whatsoever. Di puta, abogado ni Rodrigo Roa Duterte, puti. Tapos ngayon sasabihin ni Rodrigo Roa Duterte, galit siya sa mga puti. Kaipokrituhan yan. Ngayon, sumasakit yung ulo ninyo. Ayaw ni Rodrigo Roa Duterte sa mga puti. Pagkatapos ngayon, hingi kayo ng tulong kay Trump. Nakukunin ni Trump si Rodrigo Roa Duterte doon sa International Criminal Court. Ayaw nyo sa Amerika? Bakit hindi kayo mag-appeal sa presidente ng China? Ito pa ang masakit, Pulong Duterte at saka mga DDS na mga nanonood po sa akin ngayon. Noong kinuha ng Amerika ang presidente ng Venezuela, nag-react ang Russia, North Korea, at China at iba pang mga bansa like Cuba and the other countries na sinasabing mali ang ginawa ni Donald Trump. Pero nung hinuli si Rodrigo Roa Duterte ng International Criminal Court sa pamamagitan ng Interpol at pakikipagtulungan sa persa ng mga kapulisan dito under the leadership of General Torre during that time, nagkaroon ba ng pag-aalburuto sa Russia, sa China, North Korea at sa iba pang mga lugar? Wala silang pake. No. So meaning, that's a manifestation that walang pakialam ang international community sa tatay ninyong demonyo. Amunang anang tama diyan na ang tatay niyong karton. Nanawagan ba sila sa International Criminal Court na pakawalan si Rodrigo Roa Duterte? Nag-intervene ba ang China? Nag-intervene ba ang Russia? Nag-intervene ba ang North Korea?
na kung saan ang Russia magandang relasyon ni Rodrigo Roa Duterte dahil alam mo kung bakit? Ginago nga ang Duterte administration ng Russia. Nagbayad lang, ganun kagaling si Rodrigo Duterte. Pagkatapos, nagbayad lang siya doon ng 2 billion pesos. Hindi man lang nabawi nung bumili ng Chinook helicopter na hindi dumating. Oh, nakipag-transact ang Pilipinas sa panahon ni Duterte sa Russia. Ininto lang ng Russia na walang reklamo ang Pilipinas. Oh, kaya sabi ni Rodrigo Duterte, maliit lang tayo na bansa. Oh, ngayon ano? Nanawagan ba ang Russia? Nanawagan ba ang China, ang North Korea at ang iba pang bansa na ibalik si Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas? Wala silang pakialam. Kaya kung may pakialam sila, dahil sabi ninyo mahal si Digong ng international community, di ba dapat nanawagan na sila na, mag-apply kayo dito sa amin. We are very willing na magiging third party at magiging bahagi ng interim release ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya kaibigan namin yan. Huwag kayong kay yan real talk yan. Yan ang masakit. Masakit na masakit na katotohanan. Gets ninyo? Wala sila pakialam kay Digong. Mas may pakialam pa nga si Kim Jong-un, si Vladimir Putin, si Xi Jinping kay Venezuela President Nicolas Maduro. Kinundina pa nila. Nag-appeal pa talaga sila sa presidente ng Amerika na ipakawalan si Nicolas Maduro. Ngayon, ang kay Rodrigo Roa Duterte. Grabe naman na topic ito akin ba? Topics ko, 1 oras talaga itong kay Digong. Kaya, ginagago na kayo. Yan ang problema sa inyo, mga Duterte diehard supporter. Kasi ang Venezuela is socialism country. Pinagmamalaki ng mga Duterte diehard supporters. Wala mang alam ang mga DDS kung anong ibig sabihin ng socialist Wala man yan silang alam. School of thoughts yung socialism. Katulad nan siya ng mga existentialism, perennialism, Taoism, idealism. Those are the school of thoughts. Marxism, communism. Ibalik natin ang socialism. Those are the school of thoughts. When you are an education student, you will be able to understand those particular, what we call this, school of thoughts. Si Sara Duterte, gani, bobo, ina-idolize nyo. Ako nga feeling matalino, galit kayo sa akin. Klase naman. Hindi nyo naiintindihan yung aking hindi nyo naiintindihan yung aking pinagsasabi dito. Sabihan nyo ako na feeling matalino. Feeling matalino lang naman. Bakit? Mali ba? Si Sara gani, bobo, idol nyo. Di ba, Ma Mildred? Di ba, Ma Mildred Brosos? Di ba? Mga tanga po kasi kayo, mga DD-shets, hindi nila mauunawaan. You don't know how to understand what I am talking about because you don't know how to extend your brain. You don't know how to expand your brain. You don't want air go to your brain. Di ba? Wag kayo dito sa channel ko if you are not willing to be enlightened because this channel is for those who are willing to learn something out of nothing. Those who are willing to empty their cup before being a subscribers and watchers, observers here in my channel. Okay, this channel is not suited for those who think they are better than other people or whatsoever. Sir, magkano ang card mo? I am not DDS pero ang pera mahalaga sa'yo. Wala. Wala akong bayad. Promise. Sa totoo lang, naghahanap pa gani ako ngayon kung sino ang magpapaano ng credit card nila sa akin. Kasi mag-ano sana ako ng cellphone, kaya lang walang magpapaano ng credit card. Wala akong bayad. Kung may bayad lang ako, ipaalam ko man sa inyo. Totoo lang. Kung talagang halimbawa, you want to know how much the government pay? Nako, yan talagang masaklap na katotohanan. I'm doing this because of voluntarism. Coming from the space of honesty, kung bayaran lang ako, marami na akong mga alahas. Yung ipin ko, pinapapustiso ko na ito kasi ang ipin ko guys, may pustiso ako. Pero syempre,
Nung nilagay ang pustiso ko, binunot naman yung iba. So, siyempre, magbungi-bungi ako. O, hindi ko nga napaano yung pustiso ko eh. Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, naghahanap pa gani ako dito ng credit card kay I need cellphone. Mabuti yung credit card kay 1,000 lang ang monthly sana. Pero wala. Kung may bayad ako, pabunot ko na yung ipin ko dito. Dalawa ang pabubunutin ko dito sa Manila. Nagalaki na itong aking ano dito sa kasakit. Kaya lang, hindi ko magasto-gasto. Ay, wala na kaming allowance dito sa Manila. Huwag ninyong i-divert sa bayaran ang pagiging abo ni Digong. Para ano ha? Kayo, ginagalit ninyo ako. Pero dahil dyan sa mga pinagsasabi ninyo sa akin, magsayaw tayo. Ha? Ay gusto nyo man kaya na ano? Gusto nyo man kaya? Okay, wait lang. Kaya magsayaw naman tayo ng tatay nyo karton, tatay mong karton, tatay mong karton, isulod sa garapon. 5, 6, 7, go! Tatay mong karton, tatay mong karton, tatay mong karton, lalagay sa garapon. Tatay mong karton, tatay mong karton, tatay mong karton, lalagay sa garapon. Garapon. Tatay mong karton, tatay mong karton, tatay mong karton, lalagay sa garapon. Tatay mong karton, tatay mong karton, tatay mong karton, lalagay sa garapon. Garapon. Wag kayo magalit. Kay tatay nyo man talaga karton. Kay mga mangumango kayo. Di ba kayo't mga abnormal, ginawa nyo na lang ng rebulto, tatay nyo karton pag ginamit nyo. Sus, Ginoo ko patawara. Bakit hindi kayo magpatayo ng rebulto? Pwede man isilikon, pwede man tingga, pwede man copper, platinum, silver, or gold. Di ba prinda nyo pang mga alinganga kayo kung wala kayong mga pera? Hindi na karton na sunugin mo, abo. Gago talaga tong mga DDS na to. Ang problema, ang problema sa inyo kasi, hindi nyo tana kaya. Hello? Yes? Planet Nemic? May I know kung sino yung ano nyo dyan? International Police o yung inyong mga nasa home service? Pwede ba pangwalisin nyo dito yung mga DDS sa live stream ko? Hello, Planet Nemic. Andyan ba si Majimbo? Kunin nyo nga yung mga alagad ni Rodrigo Duterte ng mga Android. Naga-super sayad sila. They cannot, what we call this, ignore the pain that I caused because of my real talk. Gago itong mga DDS, santisima na ito, uy. You know, you cannot blame me if I inculcate something in your mind that you are not supposed to accept, but you don't have choice but to accept behind the scene. Whether you like it or whether you like it very much, you need to understand, right, that I'm doing this not because of my sake. I'm doing this because of your sake. I want you to become knowledgeable, right? So don't be laughable. Don't be too ignorant by not understanding that Duterte is making you fool to the fullest. Why? Pasensya na sa pronunciation ko, linti kay kulang ipin ko. Kinagata ka mo kron. Pronunciation doesn't matter. As long as what I am talking is understandable by yes or no. Galit ka ng mga DDS nga nang Tagalog ko. Mabuti pa ako, straight pa Tagalog ko. Si Pulong Duterte, balik ko pa. Bisaya na gani, mali pa. Okay? So maraming salamat po sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino.
Proceed na tayo sa ating next topic. Tapos na tayo kay Rodrigo Duterte. Dito na naman tayo sa pangalawa nating topic. Huy, ginoo ko. Kung ang first topic ko maabot ng 1 hour and 26 minutes, so ibig sabihin, ang pangalawang topic ko, mag-isang oras at alahati. Ama ni puta na pangamuhi ni. Pansit na rin lang kita mag-ararais ni. Maka dito ako maabutan sa live streaming ko ng birthday ko. Kay oras natin is alas 10 na po ng gabi. 12 hours na lang. At 12 minutes na lang, alas 10 na ng gabi. Ang first topics natin umabot ng 1 oras at kalahati. Di puta. Grabe naman talaga live streaming to. 1 hour talaga, ha? Ay, kung hindi ninyo naiintindihan ang pinang-aamit ko, wala akong magawa niyan. Sa tingin ninyo, hindi kong aya yung mga ginagawa ni Nyak na yan. Ayang-aya ko yan. Hindi siya nangasalita ng ganyan, alam ko na kung paano po tamihin ang mga ganon. Kaya, hindi pwede na hindi nyo maiintindihan kung ano ang inalami ko. Kasi, naintindihan nyo nga ni Nyak. Diba? Naintindihan nyo nga si Nyak. Ang tapos ako, hindi nyo maiintindihan. Ibig sabihin na intindihan nyo gani si Sir Jack na 2 bunganga niya. Ako pa kaya na hindi nyo maintindihan? Bagay, idolize nyo gani si Sara Duterte nga bubuo. Pagkatapos ako feeling matalino, hindi.